Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayaning mag-isa ang mga istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Magandang gabi. Ang istoryang ibabahagi ko ngayon ay hango sa mga karanasang ibinahagi ni Miss Keiko sa threads. Hindi ko ito basta ninakaw. Nagpaalam ako bago ko ibahagi at malugod niya naman akong pinayagan. May ilang detalye rin ako binago at dinagdagan upang mas mabigyan ng laman at mas maging maayos ang daloy ng kwento. Bagamat nabanggit ko kung saang probinsya nangyari ang ilan sa mga pangyayaring ito, hindi ko na idinitali pa ang eksaktong lugar bilang respeto sa mga taong tahimik na naninirahan doon. At pati na rin sa mga nilalang na sinasabing namamalagi sa lugar na iyon. Dalawang magkaibang kwento to, pero dahil magkaugnay ang pakiramdam at bigat ng mga pangyayari, pinagsama ko na lamang sa iisang salaysay. Magsisimula na ako. Unang istorya. Bingo. Bago ang nangyari ang lahat, ilang araw munang may kakaibang nangyayari kay Mama. Galing siya noon sa bingguhan kasama ang ilang kakilala niya. Pag uwi niya, napansin ko agad na tahimik siya. Hindi gaya ng dati na madaldal at masigla pa kahit gabi na. Tinanong ko agad kung bakit parang wala siya sa mood. Ngumiti lang siya at sumagot, "Pagod lang." Pero maya-maya may naikwento siya sa akin. Habang pauwi raw sila galing bingguhan, may babaeng nakasalubong si Mama sa labas. Hindi raw ito nagsasalita. Nakatayo lang at nakatitig ng diretso sa kanya. Ang mas nakakatakot, nakasuot daw ito ng malaking salamin kahit gabi na. Nung una hindi iyon pinansin ni Mama, akala niya normal lang. Pero bago siya makalayo, may mahina itong sinabi, "Ang swerte mo naman." Pagkatapos nun umuwi na siya at doon nagsimula ang pagungot. Kinagabihan nilagnat si Mama. Nung unang gabi, nananaginip daw siya na may nakadungaw sa bintana namin. Sabi niya hindi niya makita ng maayos ang mukha dahil madilim, pero kita raw niyang nakasalamin ito. Ikalawang gabi mas lumala. Pakiramdam daw niya may mabigat na nakadagan sa dibdib niya habang natutulog. Gising ang isip niya pero hindi siya makagalaw. At may bumubulong raw malapit sa tenga niya. Mahina. Galit. Parang may gustong iparating. Ikatlong gabi, doon nagsimula ang matinding sakit sa dibdib niya. Nagigising siya ng madaling araw habang hinihingal at umiiyak. May nakita raw siyang nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Nakatitig lang. At bago raw mawala, parang may itinuturo ito sa kanya. Doon na kami natakot. 3 araw nang nilalagnat si Mama. Masakit ang dibdib niya at sobrang sakit din ng ulo niya. Akala namin simpleng trangkaso lang dahil sa pabago-bagong panahon. Pinainom namin ng gamot. Pero ganoon pa rin, hindi pa rin bumaba ang lagnat. Maghapon siyang nakahiga.
Nilalamig, walang gana, halos hindi makabangon. Paulit-ulit ko siyang sinasabihan magpa-check up pero ayaw niya talaga. Hanggang sa isang gabi habang nagkwekwentuhan kami ni Mamita, ito yung mas nakababatang kapatid ni Mama, nabanggit niya ang isang salitang matagal ko nang naririnig sa matanda. Langkap. Ibig sabihin, may gumagawa raw ng masama. Kinabahan ako. Kaya kahit ayaw ni Mama, pinilit ko siyang sumama sa isang manghihilot para magpatawas. Ang usapan namin pagkatapos na ay magpapatingin pa rin kami sa doktor para sigurado. Pagdating namin sa bahay ng manghihilot na tinatawag nilang ate, marami pa itong bisita galing pista. Hindi nito pinansin si Mama. Pinaupo niya lang ito sa gilid. At tahimik lang kami naghihintay. Pero nung makaalis ang lahat, parang biglang bumigat ang hangin. Pinaupo ni ate si Mama sa harap niya. Pinatalikod siya nito at biglang nagtanong, "Nahihirapan ka bang huminga?" "Opo," sagot ni Mama. "Masakit po ang dibdib ko." Maya-maya pa si ate kumuha ng bond paper at langis. Tahimik niya itong tinawasan habang kami nakatingin lang. Makalipas ang ilang segundo, tumigil siya. "Nakasalamin. Hindi nalalayo sa edad mo." Nanlamig ako. Kinuha niya ang palad ni Mama. Pinagtabi ang maguhit nito sa kabuling tumingin sa papel. "May palipad hangin ka. Kulam. Ayan, nakasalamin. Tapos, ito yung hangin na pinapalipad sa'yo." Hindi na ako mapakali noon. Dahil hindi iyon ang unang beses na minarinig akong ganong usapan tungkol sa pamilya namin. Maya-maya pa'y pumasok si ate sa loob ng bahay niya. Paglabas niya, may dala na siyang bala ng baril na nakabalot sa pulang tela. Umupo siya sa harap ni Mama at kinuha ang mga paa nito. Inipit ang bala sa pagitan ng mga daliri habang may bulong siyang dasal na hindi namin maintindihan. Tuwing hinihipan niya ang daliri ni Mama, napapapitlag ito. "Tumingin ka lang sa babae, ha? Pumikit ka," sabi ni ate. Pagkatapos nun, nagsimula ng umaray si Mama. Aray ko po, tama na po." Umiiyak na siya habang hawak ni ate ang mga daliri niya. "Sino ka?" tanong ni ate. "Anong pangalan mo?" "Parang awan niyo na." "Sino ka sabi?" Lalong humigpit ang hawak niya at doon may pangalan na binanggit si Mama. Hindi na kami nagulat at sa halip, galit ang naramdaman ko. Dahil kilala namin kung sino ang tinutukoy nito. "Anong kasalanan nila sa'yo?" Sabihin ko po. Umiiyak na sagot ni Mama. "Naiinggit ako. Ano ba sila? Pihin sa bubo ng asawa ko." Tahimik kaming lahat. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng paligid. "Sige, alisin mo lahat ng ginawa mo." Habang umiiyak si Mama, hinahaplos niya ang sarili niyang dibdib at ulo. Parang may inaalis. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. "Huwag kang sa akin humingi ng tawad. Sa Diyos ka humingi daw sa mga ginagawa mo." Pagkatapos nun, tumayo si ate at pumunta sa likod ni Mama. Hinipan niya ang bunbunan nito at biglang nanghina si Mama. Noong oras na yon, nahimatay siya.
Nagmadali si ate sa loob at bumalik na may dalang tubig na may asin. Unti-unti niya itong piniinom kay mama hanggang sa magising ito. At ang pinakapagtaka sa lahat, pagkatapos ng ritual, biglang bumaba ang lagnat ni mama. Nawala ang sakit ng dibdib niya at nawala rin ang pagkibot ng ulo niya. Bago kami umalis, may sinabi pa si ate na hindi ko makakalimutan. Tatlong gabi na itong pinahirapan. Tatlong gabi na itong tinatawag. Hindi niya ito pinatulog. Nanlamig ako dahil totoo yun. 3 gabi ring walang maayos sa tulog si mama dahil may nakikita raw siyang nakadungo sa bintana. Pag uwi namin, parang ibang tao na siya. Magaan na ang pakiramdam niya. Nakakakain na, nakakapagkwentuhan na, at hindi na niya iniinda ang sakit sa dibdib. Binigyan din siya ni ate ng dasal para sa bracelet niya at pinayuhang magbolsa lagi ng asin bilang proteksyon. Naglagay rin kami ng asin sa may pintuan ng bahay. Kinabukasan, wala na talaga siyang lagnat. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ako kampante at bala ko pa rin siyang ipa-check up para sigurado. Akala namin doon na matatapos ang lahat. Dahil pagkalipas ng ilang linggo, may nabalitaan kami yung babaeng nakasalamin. Bigla raw nagkasakit. Hindi makatulog at palaging balisa. Gabi-gabi raw may kumakatok sa bintana nila kahit walang tao sa labas. Nung una hindi sila naniniwala, pero isang madaling araw, nagising daw ang asawa niya dahil sumisigaw ito habang nakaturo sa madilim na sulok ng kwarto. May babae raw na nakaupo doon. Nakatitig lang. Matanda. Yung matandang albularyo. Pagkatapos nun, hindi na siya bumalik sa bingguhan kahit kailan. At magpasa hanggang ngayon, tuwing nakakasalubong namin ang pamilya niya, hindi sila sa amin makatingin na diretso. Pangalawang istorya, matanda. Isa ito sa matagal nang kinatatakutan ng nanay ko. Nangyari ito habang pinagbubuntis niya ako noong 1993. Taga-Ilo si mama. Si papa naman ay tubong na may paisiya. Sa Maynila sila nagkakilala at nagkainlaban. At yun nga, kalaunan ay nabuo ako. Nung buntis si mama sa akin, umuwi muna siya sa Iloilo para doon magpalipas ng ilang buwan. Sa side kasi nila may mga matatandang may karunungan daw sa paggagamot at orasyon. Noong una maayos naman ang lahat. Pero habang tumatagal, may napapansin ng kakaiba si mama. Tuwing hapon daw may matandang babaeng nakatayo malapit sa malaking puno ng akasya sa tapat ng bahay nila. Payat, nakaputi at nakatitig lang sa tiyan niya. Hindi ito nagsasalita o kumikilos, basta nakatitig lang. Noong una akala ni mama baliw lang itong matanda sa baryo. Pero habang tumatagal, parang kahit saan daw siya magpunta ay sumusunod ito. Minsan nasa pilapil, minsan nasa likod ng simbahan, at minsan nakatayo sa labas ng bintana ng kwarto niya sa gabi. Nakatingin sa tiyan niya. Doon nagsimulang matakot si mama, lalo na nang mapansin niyang tuwing napapaniginipan niya ang matanda. Pagkagising niya ay sobrang bigat ng tiyan niya, parang may nakadagan. May isang gabi raw na nagising siya dahil may narinig siyang katok sa bintana. 3 beses iyon. Tapos akala niya hangin lang. Pero nang sumilip siya,
naman yung matanda. Nakatayo sa dilim at kahit gabi. Doon nakita raw niya nakangiti ito na nakakatakot. Kinabukasan sinabi niya iyon sa lola niya. Biglang nag-iba ang mukha ng matanda. Tahimik itong kumuha ng itim na tela at inabot kay mama. Mag-itim ka muna. Baka nakonsuladahan ng bata ha. Simula noon nagsusuot na ng itim si mama at pansamantalang nawala ang matanda. Akala nila tapos na. Pero pagsapit ng Setyembre 17, 1993 pa rin, nagsimula na ang totoong bangungot. Madaling araw nang hilabin si mama, tinawag agad ang kumadrona sa baryo. Noong una normal pa ang lahat. Pero nang hawakan ito ang tiyan ni mama, bigla itong napatras. Mainit! Hindi ito normal na init. Parang may apoy sa ilalim ng balat mo. At nang muling hawakan ng kumadrona ang tiyan niya, napasigaw na lang si mama sa sobrang hapdi. Pero ang pinaka nakakatakot, tuwing tititigan daw siya sa mukha ng kumadrona, hindi mukha nito ang nakikita niya kundi ang matandang babae na nakikita niya gabi-gabi. Nakatitig. Nakangiti ng kala mo'y nakakaloko. Habang nakapatong ang kamay sa tiyan niya, paulit-ulit iyong nangyari at kada nakikita niya iyon, parang lalong bumibigat ang tiyan niya. Para bang may pumipigil sa batang lumabas. Lumipas ang oras, palala ng palala ang sitwasyon, hanggang sa halos mawalan na ng malay si mama sa sakit. Doon na sila nagdesisyong isugod siya sa ospital. Nagkagulo raw noon sa bahay, may umiiyak, may nagdarasal, at habang sinasakay siya sa stretcher, biglang lumikas ang sigaw niya. At isang malakas na hilab at bago pa daw makarating sa delivery room, lumabas na agad ako. Buti na lang daw maaga pang nurse na salo niya ako gamit ang isang palanggana. At ayon sa nurse, pagkalabas ko raw, biglang nawala ang sobrang init ng katawan ni mama. At parang may umalis. Tahimik na tahimik daw pagkatapos. Pero may sinabi ang isa naming matandang kamag-anak na hanggang ngayon ay hindi makalimutan ni mama. Hindi ka pinabayaan. Pero may gustong kumuha sa batang yan noon pa. Hanggang ngayon tuwing ikikwento iyon ni mama, nanlalamig pa rin siya kapag naaalala niya yung matandang babaeng nakatitig sa kanya mula sa dilim. At ako, paminsan-minsan ay nakakaramdam ako ng matinding init sa katawan na parang gustong lumabas. Hanggang dito na lamang. Magandang gabi. Kumusta? Pasensya na kayo doon sa mga naririnig ninyo yung mga daan ng mga motorsiklo, tapos yung ingay ng aircon ko. Alam nyo kasi nasa probinsya kasi ako ngayon, hindi ko dala yung gamit ko, so ang ginagamit ko cellphone lang. Tapos wala pang noise cancelling, though meron naman konti kasi free naman to. Nasa sala niya naman pero hindi 100%, siguro mga 60% ng ingay sa paligid na sa sala niya. Ayun. Sana marami pa akong maibahagi. Alam nyo, talagang malaki yung natutulong sa akin ng pagkukwento kasi sobrang alam nyo yun, yung ang dami mong iniisip, stress ka, nakakabawas siya sa sa stress na nararamdaman mo. Kasi gusto ko talaga to yung pinakakausap ako. Dito kasi wala ako, sa mag-isa ngayon sa probinsya. Lahat ng mga tao ko nasa Maynila na lahat kasi nag-aasikaso na lang ako ng mga dokumento para i-turn over yung project na hinawakan ko.
So, ayun, hopefully, makabalik na ako sa Manila. Tapos, problema, mukhang Siargao naman ako next. Ang layo-layo. Pero maraming chicks doon, no? Enjoy lang tayo sa pagtingin. Di tayo gagawa ng kalokohan kasi alam niyo naman, kahirap na. Ano lang, tamang sightseeing, babe watching lang tayo, chicas watching lang. Kung mayroong kayong storya na gusto ninyong i-share din, pwede nyo naman akong i-message. Yung mga nakakakilala sa akin, message nyo naman ako para naman maibahagi ko kahit papaano yung mga story ninyo, tapos mapakinggan ng mga nakikinig. Kahit konti lang na lang yung nakikinig sa atin, okay lang yan. Hindi naman para mag-monetize. Gusto ko lang talaga mag-share. Gusto ko lang maglabas ng ng stress. So ayun, mukhang worth it naman yung kwento ni Miss Keiko, no? Marami pa yan kaso nahihiya na ako manghingi. Pero sana, kung magugustuhan niya to, sana pumayag. So, yun lang. Magandang gabi.